Mga kababayan, nais niyo po bang maging regular na manggagawa sa ating gobyerno? Isa po sa ating mga requirements ang pagkakaroon ng civil service eligibility. Kaya naman upang alamin ang mga detalye para sa paparating na civil service examination ngayong taon, kasama natin si Assistant Commissioner Ariel Ronquillo. Magandang umaga po and welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Assistant Commissioner, hello po. Yes, magandang umaga sa inyo, Leslie and Fifi at sa lahat ng ating taga-panood. Ayun. Para po sa kaalaman po ng lahat, ano po ba itong civil service? Well, ang Civil Service Commission, no, yung ating Opo. ahensya na siyang nag-a-administer ng examination, ay siyang tinuturing na central HR ng buong Philippine government. Kami po yung nagbibigay ng pagsusulit para doon sa mga gusto magtrabaho sa gobyerno ay maging eligibles. Ayun. Kasi kung hindi ka eligibles, hindi ka pwedeng mabigyan ng permanenteng position sa Ayun. gobyerno. Kami rin po yung nagpapalabas ng mga different policies kung ano yung dapat sundin ng mga gustong magtrabaho sa gobyerno at yung mga nasa gobyerno na mismo. O pati yung mga pag-uugali ng mga nasa gobyerno. Ayan. Independent yan mula doon sa tatong branches natin, executive, legislative, and Tama po yun. judicial. Yan. Isa po kami sa Independent Constitutional Commissions kasama ng Commission on Audit at Commission on Ayun. Elections. Ayun. Bilang marami po ang nais magtrabaho sa gobyerno, ano po ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng civil service eligibility? And I understand there are also the different kinds of eligibility, sir. Go Opo. ahead. O tama po. Sinabi ko nga po kanina, ang pagsusulit ay kinukuha ng mga gusto magtrabaho sa gobyerno. Kasi ang eligibility is one of the 4 qualification standards na tinitingnan po ng mga ahensya ng gobyerno kung qualified ka. Yung iba kasing mga qualification standards, nandiyan na yung education, relevant training, relevant experience. Ang isa nga po doon yung eligibility. So, ang kahalagahan ng eligibility, ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong qualification para ikaw ay makapasok sa gobyerno at mabigyan ng permanent item. Ayun. Kasi kung wala kang eligibility, hindi ka permanent. Kahit makapasok ka, pwede ka rin tanggalin anytime. Hindi Di ba pwede maging regular. may sub-pro, yes, yung Yeah, different kinds in of connection with your eligibilities. question, dalawang klase po ito. No? Merong sub-professional, Okay. tsaka merong mga professional eligibility. Yung sub-professional eligibility, ito yung eligibility natin for positions which are in the first level. Okay. Yung first level, ito yung crafts, trades, and clerical positions. Okay. Na yung educational attainment, hindi nangangailangan ng college degree. Ah, okay. Minsan, maski high school graduate pwede, o kaya second year college pwede. Kasi andun yung, ayun yung pamantayan ng mga positions sa first level. And the second one? Yung professional eligibility, ito na po yung mga positions na nasa second level na nangangailangan ng professional eligibility, college degree. Ayun. Okay, so ito po yung mga normally hanggang division chief. Ayun. Ayun. Sir, may Hanggang narinig Matataas. kami parang nakalagay doon sa dulo ng pangalan, parang may seso ba yun? Iba yan, third level eligibility May naman ganun yan. ba? Yes, kung gusto mo namang maging yung executive manager, Ayun. no, na mga director level, kukuha ka ng exam for third level eligibility. Hindi na Civil Service Commission ang nangangasiwa doon. Ang Iba na. nangangasiwa doon ay Career Executive Service Board. At saka ang third level eligibility examinations, hindi lang isang exam. 4 na stages yon. Ay, wow, Taon ang dami yata pala abutin nun. yan eh. Pwede, kasi mag-e-exam ka, pag pumasa ka ron, merong assessment center, Okay. merong performance validation, at Tapos saka yung exam final ulit. stage, yung interview. Ayun. May interview, May interview na. pa, oo. Oh. Madami-dami Salang-sala, pala. kaya alam nyo yung mga executives natin sa gobyerno, pagka naglagay ng seso, gano'n, salang-sala yan, ang tindi ng Okay, pinagdaanan di lahat yan. meron yan eh. Hindi lahat meron yan. oo. Mahirap din pala. Ayun, sino po ba yung mga maaaring kumuha po nitong civil service po? And ano po yung mga particular na kwalifikasyon na Yeah. dapat tugunan? Well, ang good news, pagka kukuha ka ng civil service exams, yung first at saka second level, sub-prof at professional, walang educational attainment. Ayun. Yeah, kahit anong natapos mo, kung feeling mo kaya mong ipasa, di kuhanin mo. O basta ikaw ay 18 years old pataas. Ayun. Of good moral character. So regardless kung sub-pro o pro yan, Yes, sir. so hindi mo kailangang Basta kaya mo. maka-attain ng a certain educational attainment.
Kasi walang educational requirement ang pagkuha ng exam eh. Okay. Pero dapat good moral character at saka wala kang record ng conviction sa court of any crime involving moral turpitude. So, meron po pala mga na-exempt dito sa civil service Meron, kasi eligibility. meron tayong ibang paraan na para makakuha ng eligibility na hindi mo kailangan kumuha ng exam. Unang-una, kung pasado ka sa board or sa bar, Okay. ang tawag doon RA 1080 eligibility. Yung pagpasa mo sa exam ng board or bar, automatic professional eligibility equivalent noon. Pangalawa, kung ikaw ay gumraduate na meron kang honor, Latin honors, Yun, cum mga laude, laude. magna cum laude, ganyan. Automatic yun. Well, hindi naman automatic. I-apply mo lang sa civil service para makuha mo yung conversion. Certification mo. Oh, tapos meron din tayong eligibility, yung barangay, tapos sanggunian members. SK, barangay. Yeah, barangay. Yung nagtrabaho sa barangay, merong equivalent eligibility yan. Depende kung matapos na yung term. Kaya lang equivalent lang nun nasa first level, yung sa professional Okay. eligibility. Paano kung tapos na yung term niya? Yeah. Ano pa rin? Pwede pa rin, Kailangan sir? ma-accumulate mo yung terms na kinakailangan, Okay. tapos i-apply mo na yun sa civil service para magbigyan ka ng corresponding certificate of eligibility. Ayun. Sir, kailan mangyayari ang exam for this year? August 10. Pero Ayun. bukas Lapit pa po na. yung ating application hanggang June 11. At yung gustong mag-apply, they can just go to any office of the commission. Nationwide naman ito. Kaya lang bilisan nila kasi minsan pag napuno na yung slots, nagsasara na rin po yung yung tanggapan namin. Yung mga dahil requirements, hindi na sir, kaya. makikita online, no? Makikita online. Oo. Ayun. Paano mo madali paghahanda naman. pwede nilang gawin para sa exam, sir? Well, magpahinga, matulog, Ayan. mag-review. Mag-review. Ano, there's no substitute to preparing yourself eh. Kailangan pag mag-exam ka, maganda yung pakiramdam mo. And of course, yung stock knowledge. Kasi napag-aralan mo naman yan nung nag-aaral ka. Pero sir, nung nag-exam ako niyan, time consuming yan. Parang 3 hours, tapos parang these questions 200 yata. Akala ko mabilis lang. Hala, biglang ilang minuto na lang, Yes, meron pa oo. akong 40 items. Oh my God. Meron ano Ayun. kasi, syempre, may time May limit eh. oras. Oo. Oh, ikaw nag-take ka na ba ng civil Hindi service? po. Mag-take ka. Eto na. May pressure dyan. Oh, Parang kailangan humabol na ako June 11. May time pa. may time pa. Yes, yes. Meron pa nga pala, if we still have time, meron Yes. kaming policy ngayon dun sa preferential rating na binibigay natin. Yung mga Okay. COS, Oo. contract of service, no, temporary, casual, contractual, na Job kaya order. ganun yung position nila sa gobyerno kasi hindi sila makapasa ng exam. Kung 10 taon na sila na nagsisilbi bilang contract of service, for example, kumuha sila ng exam, tapos ang score nila ay hindi umabot doon sa passing grade, no? Halimbawa, 70. Kung nasa ganung position ka, tapos 10 years ka na sa service, pwede kang pumunta sa civil service office, kahit anong office, Okay. at mag-apply ka ng preferential rating. Plus 10 yun. Oh, Kaya kung so 70 ka, automatic plus papasa. 10, magiging Pasa ka 80 ka. na. Kung 75 yung score mo, bibigyan ka ng plus 85. 5. No, plus 5. Plus Kung ano 5. lang yung points na kailangan mo para pumasa, Okay. ibibigay sa iyo yun kung qualified ka doon sa preferential rating. Pag nag-exam ulit, hindi yung mga exams before. Hindi, yung in-exam mo ngayon. Ito, okay. Yes. Bago. So, 6 months after the release of the result, at hindi ka nga pumasa, pwede mong i-apply na yung preferential rating. May Basta top ganun 10 ka pa yan nakatagal. Ha? May top 10 pa yan sa mga pinakamataas sa civil Oo, service. meron ng top 10. Kaya ang ibibigay lang sa yung additional points, yung kailangan lang para pumasa. Kasi kung fixed na 10 points, ano ba 75 Mamay ka? mag-top 1 ka pa. Oh. Magiging top Oo nga notcher ka pa. naman. Hindi naman gano'n dapat. Dapat kung ano lang yung kailangan mo para pumasa. Gilbert, ang ating floor di ano ka na, civil service ka na, ha? Pero kasi, nabalitaan ni, Leslie. Oo nga, meron nga na may parang may mga peking review centers at reviewers. Buti. I-clarify ko lang Oh, We're ayan. not endorsing any review centers. Okay. In fact, walang review centers ang Civil Service Commission. Naniniwala kami na yung ating mga kababayan na gustong magtrabaho sa gobyerno ay merong sapat na resources at may sapat na kakayahan para ipasa itong civil service exam without having to go through the review centers. Yung ibang review centers, parang nagpapakilala pa sila na Tsaka may logo pa ng kasama namin eh. CSC. Hindi namin sila kasama. In fact, we are not endorsing Oh, ayan any review centers. Ayun. Meron tayong pinag-uusapan about
job placement, career navigation for those hindi makapasok sa government kahit may civil service examination, and also the role of the CSC on reorganizations. Tell Tama us po more. yan. Meron po kaming job portal, no? Yung mga ahensya na gustong mag-announce ng kanilang vacancy, nagre-request sa amin na i-include yun dun sa job portal. Bukod po doon, every civil service month, which is September, nagkakaroon kami ng job fair. Okay. Na kung saan iba't ibang ahensya ng gobyerno ang lumalahok at ina-advertise nila doon yung kanilang mga vacant positions. Yun naman, Pipi, na sinabi mo na, ba't may eligibility hindi pa makapasok? Kasi hindi po automatic yun. Yung appointment sa gobyerno is still dependent on the discretion of the appointing Sa bagay, authority. di ma-accommodate lahat. Oo. Halimbawa, tsaka yung limitation ng positions eh. Lahat ng ahensya ng gobyerno may kanya-kanyang plantilla of positions yan. Yes. Eh kung mapuno na yun, hindi ka na pwedeng ilagay doon. O kaya yung iba, di ba, nag-hire ng contractual, casual, kasi hindi na ma-accommodate eh. So what about the reorganization or government Okay. reorganization? Ayan. Ang mga ahensya ng gobyerno ay meron hong power to reorganize themselves. Pero ang reorganization which normally results in yung lumiliit yung size. Okay. Tapos nagbabawas ng mga empleyado yan eh, no? Tinitingnan ng Civil Service Commission tama ba yung ginawa nila? Kasi yung iba nagre-reorganize na ang purpose nila hindi naman para mas maganda yung serbisyo, kundi gusto lang tanggalin yung ibang tao na ayaw nila. Okay. Papasok kami doon. Kasi kung Ayun merong pala. irregular or illegal reorganization, tapos illegal separation from the service of the affected employees, pwede kaming pumasok doon and to declare yung separation as illegal. So, kasi isa sa trabaho namin bilang Central HR is to protect the security of tenure of people working in government holding permanent appointments. Naku, lalo na kung hindi naman nabigyan ng justification ng isang Correct. empleyado Oo, matanggal correct. biglang, di makuha ang kanyang pensyon. Tama. Oo. Ayun. Uy, maraming salamat po, Assistant Commissioner Ronquillo, para sa inyong ibinahagi sa amin ngayong umaga. Thank you so much, salamat Assistant po. Commissioner. Maraming salamat po.